Hindi po, magandang gabi po sa atin. Bago po tayo mag-pray, balikan po natin yung tulog ng ating mga pastor. Five behaviors that push the Holy Spirit away. Ang Holy Spirit ay guide, teacher, helper, comforter. Siya din ang nagko-convict once na tayo ay nagkakasala. Ito ay tinuro ni Pastora Eton. Number 1 po, hidden sin with no repentance. Ano po? Ang Holy Spirit ay third person. Ang Holy Spirit ay kailanman hindi nang iiwan. Ang Holy Spirit ay hindi humihinto sa pag-ibig sa atin. Amen po. Ang Holy Spirit po ay maaring mag-grieve once ang tao ay nasa hidden sin. Amen po. Sabi nga po dito sa Ephesians chapter 4 verse 30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya itatak ng Diyos sa inyo ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Amen po. Sabi nga po sa John 1:9, i-confess mo yung sin mo. Amen po. Subalit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen po. Number 2 po, bitterness and unforgiveness. Ito po ay tinuro ni Pastora Des. Sabi nga po, ilang beses daw po ba tayo magpapatawad? Ang sabi nga po sa Matthew, 70 times 7. Bakit po? Para sa tuwing maaalala natin ang ginawa sa atin ng kapwa natin, ay andun lagi ang pagpapatawad. Amen po. Number 3, pride and stubbornness. Ito po yung Pastor Ayan. Ang Holy Spirit is drawn to humility. Amen po. Not a heart that refuses correction. Ito po yung nag-ugat po ito nung panahon po ni Eva at Adan. Ang pride at stubbornness ay panahon pa po ni Eva at Adan. Ang tagal na po, ilang thousands o libo-libong taon na po ang edad ng pride and stubbornness. Amen po. Number 4 po, tinuro po ni Pastor Ian, constant compromise. Sabi nga po daw ay huwag tayong makipag-compromise sa mundong ito. Amen po. Huwag po tayong makipag-isa doon sa mga ginagawa ng mundong ito. Amen po. Huwag tayong makisali, huwag tayong makiayon. Sabi nga po sa 2 Corinthians 6:14 na huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Amen po. Ito po ay hinalintulad ni Pastor Iam ang constant compromise sa istorya ni Samson. Amen po. Alam naman po natin ang istorya ni Samson na siya po ay malakas. Amen po. At marami siyang napapatay na kaaway. Amen po. At nakipag-compromise siya sa unbeliever, sa babae na hindi kapapanampalataya, ay siya po ay nanghina dahil binigay niya yung sikreto bakit siya malakas. Amen po. Number 5 po, delayed obedience. Amen po. When God has already spoken, responding quickly, make your heart sensitive. Amen po. Ito po yung istorya ni Jonas na tinuro po ni Pastor Iam na si Jonah ay pinapupunta sa Ninive pero sa ibang lugar siya. Pinipilit niya yung sarili niya na ibahin yung puntahan. Amen po. Dahil ayaw niya talaga sumunod sa kalooban sa kanya ng Panginoon. At ang pong nangyari, marami pong napahamak. Doon po sa mga nakasakay sa barko, marami pong napahamak. Amen po. Siya ang dahilan ng sira o wasak ng barko. Amen po. Ang sabi niya, itapon siya. Ihagi siya sa dagat. Amen po. Ang Holy Spirit po ay ating ingatan, ating alagaan, ating protektahan. Yun lamang po. Ito po si Pastor po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Muli po, napakaganda po ng mga tinuro po ng ating mga pastoran sa mga nakalipas na araw. At ito nga po yung 5 behaviors that push the Holy Spirit away. At sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi po ganito,
Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, yun po yung nararanasan po natin kung tayo po ay nakikipag-isa na sa Panginoong Hesus. At sabi po sa 1 John 2:20, ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo. So, kaya nga po nararanasan natin ang Holy Spirit kasi po nalinis na po tayo sa ating karumihan. Ano po? At gaya po nabanggit ni Pastor Ian na ang trabaho ng Holy Spirit. Ito nga po yung ating guide, helper, teacher, comforter, at ang Holy Spirit po ay nagkukonvict sa atin na every time na tayo po ay nagkakasala. Kaya ganun po kahalaga na ang Holy Spirit po ay kumikilos sa ating pong buhay. At minsan alala ko nga po, alam ko kayo nakakaranas din po ng pagkilos po ng Holy Spirit. Minsan po kasi meron po sa loob ko na nagsasabi na puntahan ko yung ganitong tao at talaga nandun po yung pagtutulak sa loob ko na puntahan ko yung itong tao na to. Gayong ang problema ko po, hindi ko naman alam kung saan nakatira, pero pinagtanong ko kung saan lugar, binigay lang po sa akin yung lugar na yung bayan lang. Pero yung mismong bahay, street ko po alam. Pero alam niyo po, sinunod ko lang po yung nararamdaman ko at hinanap ko po yung tao. Isang oras po akong nagdadrive, at alam niyo po ba, sa unang-unang kanto na hinintuan ko at may napagtanungan po akong tindahan at tinatanong ko yung tao na hinahanap ko, yung pong tindahan na pinagtanong ko ay anya po pa ng tindahan yun. Biro niyo po, isang oras po ako nagdadrive. At yung unang-unang kanto na hinintuan ko ay tindahan niya. At salamat po sa Lord at yung nais ng Lord ay nagawa ko sa oras yan sa tulong po ng Holy Spirit. At nangyari po yung kalooban ng Diyos na yung tao na yun na hinahanap ko na sinasabi sa loob ko na punta ko ay nasiran po natin, napag-pray po natin at alam niyo po ang nakalulungkot ay after po ng mahigit isang buwan, nabalitaan ko lang namatay na po yung tao na yun. So yun po yung guide po natin na kung tayo po ay nasa perfectong kalooban ng Diyos, nandun po na malayang kikilos po ang Holy Spirit sa atin. Malaya po siyang mauutusan tayo, malaya po natin maranasan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin kung tayo po ay nasa kalooban ng Diyos. At kung babalik tayo sa dati nating pamumuhay o kasalanan, itinutulak po natin palayo ang Holy Spirit. At sabi po sa Isaiah 59, chapter 2, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan, ang pagkawalay ninyo sa Diyos. So ito po yung dahilan kung bakit po na tayo po ay nalalayo sa Diyos. Ano po yung ating pong kasalanan. Ano po ibig sabihin ito? Ibig sabihin ito ay mawawala po yung ating guide. Ano po yung Holy Spirit. Mahirap po na tayo po ay mawawala ng guide, helper, teacher, comforter, at hindi na tayo magkakaroon po ng conviction na every time na tayo po ay magkakasala at hindi natin namamalayan na malayo na tayo sa Diyos. Bakit po? Wala na po conviction eh. Bakit po? Kasi nandun na po tayo sa kasalanan. Bumalik na po tayo sa kasalanan. Kaya po, ang mangyayari ay malalayo na tayo sa Diyos. Hindi natin maranasan yung guidance ng Holy Spirit, hindi na yung helper, yung teacher, yung comforter, at yung conviction, wala na po. Hanggang sa mamalayan mo lang, malayong-malayo ka na sa God. At yung po ang hindi maganda, na kung tayo po ay babalik sa kasalanan, ay muli po tayong mapupunta sa kadiliman, sa kawalan, at mahirap po para sa isang Kristiyano ang pumalik sa ganong kalalagayan. Gayon tayo po ay nakakilala na. Di ba? Kaya nga po, pag-ingatan po natin na manatili po ang Holy Spirit po sa atin. At kaya dapat natin gawin ay lagi po tayong magbantay at manalangin, magbasa po ng Bible natin, at dumalo po tayo sa pagtitipon. Ano po, linggo-linggo, sa camping, at nandun po yung katiyakan na mananatili po ang Holy Spirit sa atin. Higit sa lahat, mamuhay po tayo ng ayon po sa kalooban ng Diyos. Sa ngayon, ang Holy Spirit po ay hindi po lalayo sa atin at nandun po yung katiyakan po na matatapos po natin yung ating po mga takbuhin sa buhay. At yun lang po, may babahagi ko sa inyo at narito po si Pastor Girlie para po sa pagpapatuloy. Sa po mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Ano po, kumusta na po ang bawat isa. Ano po, marami na po tayong natutunan sa ating pong pinag-aaralan ngayong isang linggong po ito. Ano po, ang topic po natin ay
5 behavior that push the Holy Spirit away. Yung tinuro po sa atin ng ating pastor, yung sa Ephesians 4:30, sabi po niya dito, at huwag niyong hayaang dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. So alam na po natin tayo mga Kristyano ay napakalaki po ng role ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Ito po yung pinaka-greatest gift na ibinigay po sa atin ng Panginoon. At ang bilin nga po ng Bible, ay wag po nating bigyan ng pighati o tulutan ng pighati ang banal na Espiritu. Amin po, kasi tinuro po sa atin dito yung mga behavior na makapagdulot ng pighati sa banal na Espiritu. Amin po, ngayon, kailangan mapanatili po natin yung banal na Espiritu sa ating buhay sa pamamagitan ng regular na pananalangin. Ang sabi nga po ng Bible, kailangan lagi po tayong puspos ng banal na Espiritu. Amin po, kasi napakahirap po na tayo po ay iiwanan ng banal na Espiritu dahil wala nang magtuturo sa atin. Ang sabi nga po ng Bible, ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin sa lahat ng bagay. Amin po, ngayon, alam po natin ang story ni Haring Saul, siya po ay nilayasan ng banal na Espiritu. Amin po, ay nakita natin na si Haring Saul, nung siya po ay nagkasala, siya ay hindi nagsisi. Unlike po ni Haring David, napakaganda po ng panalangin ni Haring David nung po siya ay nagkasala. Doon po sa Psalms 51 verse 11, sabi po na dito, huwag mo akong itakwil sa iyong harapan at huwag mong alisin sa akin ng iyong banal na Espiritu. After pong nagkasala ni Haring David, andun ang pagmamakaawa niya sa Panginoon, andun ang kanya marubdob na pagsisisi doon sa nagawa niya pong kasalanan. Ito po yung kagandahan ni Haring David, siya po ay nagsisi dahil alam niya ang magiging consequence na kapag siya ay nilayasan din ng Holy Spirit. Kaya nandun, humingi siya ng awa sa Panginoon na sabi po na dito, huwag mong itakwil sa iyong harapan at huwag mong alisin sa akin ng iyong banal na Espiritu. Kasi alam po ni Haring David ang nangyari kay Haring Saul nung siya po ay nilayasan ng banal na Espiritu. Kaya sa bansa po sa atin, napakahirap po, dapat maging mindful po tayo na lagi po tayo maging sensitive doon po sa udyok ng banal na Espiritu. Kaya nga po, lagi po natin pinag-aaralan at tinuturo sa atin natin mga pastors na kailangan po everyday tayo po ay nananalang praying in the Spirit para po tayo ay maging sensitibo, para maiwasan natin yung mga bagay na makapagdulot ng pighati sa banal na Espiritu. Amin po, mag-pray po tayo palagi, mag-thanks po tayo everyday hanggang tayo po ay manatiling puspos ng banal na Espiritu. Kasi nga po, napakahirap po na tayo po ay lalayasan ng banal na Espiritu. Mawawalan tayo po ay mawawalan ng direksyon ng ating mga buhay. Hindi po tayo magiging manatiling tagumpay na Kristyano. Amen po. Kaya nga po, ulitin ko po yung prayer po ni Haring David na siya po ay nagkasala. Sabi po niya dito, huwag mo akong itakwil sa iyong harapan at huwag mong alisin sa akin ang iyong banal na Espiritu. Kasi basta po sa atin, manatili po tayong mamuhay ng may kabanalan. Amen po, itrato po natin ang banal na Espiritu na napakahalaga na hindi po natin siya hahayaan na mabigyan ng pighati. Amen po, sa iyo na po, tayo po ay mag-worship. Narito upang magpuri sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo. Nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo, O Diyos, sa kabanalan mo. Nalulugod ako,
sa'yo maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Kay buti mo. Hallelujah, Lord. Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, O Lord God, nagpupulit na papasalamat kayo, O Diyos, O Lord God. Muli po, sinamahan mo kami, O Diyos, O Lord God. Lord, maraming salamat. Holy Spirit, maraming salamat po. Lord, pinataas po namin, pinilipat namin ang aming mga leader, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God. Lord, ang pagkakaisa, pag-ibig, O Lord God, sa aming mga leader, O Lord God. Lord, yung pagpapakumbaba sa bawat isa, O Lord God. Sa pangalan ni Jesus, pinawasak namin ang gawa mo, paggugulo mo, pagbibigay ng dibisyon sa aming mga leader, bitawan mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hindi pagkakasundo, winawasak namin ang gawa mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, maraming salamat po, O Diyos, Lord, sa pagkakaisa, Lord God. Sa pag-ibig na nanggagaling sa iyo, Lord God, sa aming mga leader, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, ang katugumpayan ng Espiritu o ministeryo na pinagkatiwala mo po sa kanila, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, si Pastor Boy, Lord God, Lord, dalangin namin, O Diyos, divine protection sa aming senior pastor, O Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, ang kumpletong kagalingan, Lord God, mula ulo ng talampakan sa aming senior pastor. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na nagbibigay ng sakit, karamdaman, bitawan mo, winawasak ka namin sa buhay ng aming pastor. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus, bitawan mo ang bawat organ ni Pastor Boy. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ang blood, ang BP ni Pastor Boy, bitawan mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, O Lord God, Lord, salamat po, O Diyos, sa 1 Peter 2:24, sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, ang aming senior pastor magaling na, Lord God. Salamat po, mula ulo hanggang talampakan, Lord God, at ang bawat organ ni Pastor Boy, Lord God, ay Lord, andun po yung Lord, yung kalusugan, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin namin, bantayan mo, ingatan mo, O Diyos, ang aming senior pastor, Lord God. At ang pamilya niya, mga mahal niya sa buhay, Lord, andun ang pag-iingat mo sa kanila, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God, ang aming nalalapit, O Lord God, na camp, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, na ikaw, Lord God, ang pumili, Lord God, ng lugar na gaganapan ng aming mid-year camp, O Lord God. Lord, salamat. Ngayon pa lang po, nag-claim na po na kami ng katagumpayan, O Diyos, Lord God, sa camp na ito, Lord God. Ngayong mid-year camp, O Lord God, 2026, O Lord God. At sa pangalan ni Jesus, ikaw na nagbibigay ng aberya sa pangalan ni Jesus, ilawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Bitawan mo ang lugar na yan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Bitawan mo ang lugar na paggaganapan ng camp sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, Ama, pagpalain mo ang bawat sulok ng gaganapan, Lord God. Lord, ng campsite, O Lord God, ngayong mid-year, Lord God, camp, O Lord God. Lord, maraming salamat po, O Diyos, Lord God, sa katagumpayan, O Diyos. Sa umpisa pa lang po ng camp, O Lord God, andun na po, Lord God, Lord, nag-expect na po kami, Lord God, Lord, yung pagbuhos ng anointing, O Diyos, O Lord God. Lord, andun po, Lord God, Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God, yung conviction sa bawat isa, Lord God. Andun, Lord God, yung Lord, yung pangungusap mo sa bawat isa, O Lord God. Lord, maraming salamat po sa gagawin mo sa ngayong mid-year camp, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos. Lord, sa provision, Lord God. Magmula, Lord God, sa camping, sa transportation, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, yung provision, Lord God, yung pag-provide mo ng sasakyan, Lord God, ng bawat outreaches, O Lord God. Bawat churches dito, Lord God, sa Rema Evangelistic Church International. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God, sa divine protection, Lord, sa pagbabiyahe, Lord God, sa camp, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, sa katagumpayan ng camp, Lord God.
Sa iyo ang papuri, pagsambat, paggalang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mas sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, Father God, punito namin, Lord, at sama-sama namin tinataas sa iyo ang bansang Pilipinas, Yes. o aming Diyos, at Lord, ikaw po ay siyang nakakita ng sitwasyon ng bansang Pilipinas, Lord, ang nangyayari sa bansang ito, yung pong mga kaguluhan, sakuna, mga problema sa ekonomiya, kahirapan, pagtaas ng biling, Lord, batin mo ang lahat ng ito. Kaya naman, Lord, tiyataas namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Ikaw nga po, O Lord God, ang magsaayos ng bansang Pilipinas, Lord. Protektahan mo, Lord, ang bansang ito, lamang po sa kaguluhan, kahirapan. Ikaw sa talas na sumisira sa kaayusan ng bansang Pilipinas. Winawasak ka namin sa pangalan in Jesus. Ito, spirito ng trahedya, spirito ng paguluhan, spirito ng sugal, maling katuruan, anumang mga masamang plano mo sa bansang Pilipinas ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, nagpapakawala kami ng kaayusan sa bansang Pilipinas. Nagpapakawala po kami, Lord, ng prosperity sa kabuuan ng bansang Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Lord, maging ang kapayapaan sa bawat sulok ng bansang Pilipinas, Lord. Ikaw nga po, Lord, ang magsaayos ng bansa namin, O Lord God. At Lord, nagtitiwala kami, Lord, na ikaw ay tapat sa iyong pangako. At ngayon pa lamang, Lord, ay nagdideklara kami ng katagumpayan, prosperity sa bansang Pilipinas. Maayos na ekonomiya, ligtas, at masaganang paumuhay sa kabuuan po ng bansang Pilipinas, O Lord God. Salamat, Lord, sa maayos na bansang Pilipinas. At Lord, patuloy, Lord, na tinatas namin ang aming gobyerno. At Lord, nakikita mo, Lord, ang nangyayari sa aming gobyerno, mga dibisyon, kaguluhan, problema sa korupsyon, problema sa droga, sa katiwalian. Lord, batid mo lahat na ito. Kaya naman, Lord, tinatas namin sa iyo ang mga namumuno sa aming gobyerno, mula po sa pinakamataas na nanungkulan sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanungkulan, Lord, sa gobyerno. Ikaw nga po, Lord, ang magsaayos at mag-guide sa kanilang pamalakad sa aming gobyerno. Tulungan mo sila, Lord God, na maayos nila yung kanilang mga trabaho. At Lord, pagkaisahin mo, Lord, ang gobyerno ng bansang ito, Lord God. Nananalig kami, Lord God, na maayos mo ang lahat ng ito. Nagtitiwala kami, Lord, na manunumbalik yung kaisan sa gobyerno ito. At ikaw ang pipili ng maayos na namumuno. Bigyan mo sila, Lord, ng tapat na pagsiservisyo sa bawat trabaho nila, Lord God. Salamat, Lord, at ikaw nga po, Lord, na mag-ingat sa bawat namumuno at bigyan mo sila ng guidance, Lord, na pamunuan yung kanilang pong mga trabaho. Salamat, Lord, at maging, Lord, yung aming pong daily Bible study, Lord, sa Remabills, Lord, patuloy namin tinataas. At Lord, lalo mong pagpalain ang gawain ito. Patuloy, Lord, na i-guide mo ang bawat pastor na itinatalaga mo sa bawat araw. Bigyan mo ng wisdom, knowledge, and understanding, O Lord God, ng bawat pastor na itatalaga mo, O Lord God. At ang dalangin ko, amin Diyos, na yung kalooban mo ang siyang lumabas at marinig namin na nakikinig, at hayaan mo, Lord God, ang bawat salita mo na itinutulong mo sa amin. Ito po ay manatili sa aming mga puso at maging kalakasan namin sa bawat araw-araw, Lord God. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng aming Bible study, at patuloy, Lord, namin tinataas ang mga pastor namin, mga workers namin. Lord, batid mo ang pangailangan ng bawat mga lingkod mo, mga pangailangan, Lord, sa renta, sa mga water bills, sa electric bills. Lord, batid mo lahat ng ito, at patuloy namin, Lord, na tinataas, Lord, yung mga pangailangan ng mga simbahan namin, mga pastor namin, mga workers namin. Ikaw nga po, Lord, ang mag-provide ng lahat ng kailang pangailangan, Lord God. Salamat, Lord, at alam namin, naniniwala kami na tapat ka sa iyong mga pangako. At ngayon pa lamang, Lord, alam namin na pinrovide mo na lahat ng pangailangan ng bawat mga pastor namin at mga bawat workers namin, Lord. Ganyan din naman, Lord, ingatan mo sila sa kanilang paghayo, maging ang mga mahal nila sa buhay. Patuloy mo, Lord, na protektahan laban sa anumang mga kapahamakan, karamdaman, at patuloy, Lord, na ikaw provide ng pangailangan ng bawat pamilya ng mga lingkod mo, Lord God. Salamat po, aming Diyos, sa patuloy na pagsama mo sa mga lingkod mo, O Lord God. Sa iyo po lang namin ang mabinabalik, ang pinakamataas na papuri, pagdakil at pagsamba, lahat ng ito tinataas po namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus.
Amen. Yes, O God, Ama, sa Pastor Diyos, patuloy Panginoon, darasin po namin sa Lord God, ang mga kasama po namin, Lord God, na nasa abroad, Panginoon, sa mundo po sila naroon, O Diyos, kailangan namin, Panginoon, ang pag-iingat niyo po, O Diyos, sa kanila, O God, maging sa mga pamilya, Panginoon, ka na iliwan dito po sa Pilipinas, yung pag-iingat niyo pa rin po, O Diyos, ang sumakala, Panginoon. Lord, kailangan namin, Panginoon, sa mga kasama namin ito, O God, Lord, pagpalay mo yung bawat hawakan ng lumakamay, O Diyos. Gawin mo silang daluyan ng pagpapala, Panginoon, sa iyong gawain, O Diyos. Hindi lang sa gawa mo, Panginoon, maging sa mga lugar na kilalagyan nila, Panginoon. Gawin mo silang pagkapala sa mga nakakasalamuhan nila, Panginoon, na mga kasama nila, Panginoon. Yes. Hiya mo, Lord, na maramdaman nila, Panginoon, yung pag-ibig mo sa makasama namin ito, O Diyos. Lord, may bahagi nila, Panginoon, ang sa tao, O Diyos, sa mga kasama nila doon, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, at patuloy, Lord God, na ang kalooban mo po, O Diyos, ang sumakanla, Panginoon, sa pangalan pa ng Espiritu po, Ama. Patuloy po, O Diyos, yarasin po namin si Panginoon, si Pastor Boy, Panginoon, ang aming Senior Yes, Pastor. Kailangan namin, Panginoon, na patuloy na ingatan mo, Lord God, ang aming Senior Pastor, O God. Alam mo yung kanyang dinadanas, Panginoon. Salamat pa rin po sa kanyang healing anointing, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako, Panginoon. Kasi Pastor Boy, Panginoon, pinagaling mo na, O Diyos, malaulog ang talaktakan, Panginoon. Kaya, Lord, sa araw-araw ng kanyang buhay, patuloy na palakasin mo siya, Panginoon. Salamat sa kanyang maayos at malusog na kalusugan, Panginoon. Lord, patuloy, O God, na Lord, ipagkalubog pa kay Pastor Boy yung wisdom, knowledge, understanding, O God. At hindi sa lahat, Panginoon, pagpalain mo, Lord God, yung ministeryo, pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. Lord, yung double portion of your anointing, Panginoon, ipatuloy pagkalubog po kay Pastor Boy, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom, knowledge, understanding, O God, Panginoon, sa kanyang ministeryo, Panginoon, pinagkatiwala mo sa kanya, sa pangalan ng Jesus, ganyan, Panginoon. Darasin po namin si O Diyos, ang mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan, Lord, magdito po sa local at sa abroad, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na pagpalain mo, Lord God, ang mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan ito, O Diyos. Dahil ang kalooban mo, Panginoon, ay lumaganap, Panginoon, ang gawain mo, O Diyos, niya po dito po sa Pilipinas, kundi, Lord, sa buong bansa, Panginoon. Lord, salamat sa 1,000 church every district, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, sa mga simbahan ito na bubuksan, Panginoon, patuloy, O God, na kayo po ang magpadala ng mga manggagawa, Panginoon, mga future workers, Pastor, Panginoon, sa mga simbahan ito na ibubuksan, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, patuloy na ingatan mo ang mga lugar na yan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sinsuway namin ang lahat ng pakialamon sa tanas ng mga lugar na yan, natatay ng mga simbahan. Sa pangalan ni Jesus, pinawasak namin kayo mga territorial spirit, pinawasak namin kayo, lisahan nyo mga lugar na yan, kayo ng power of darkness, principalities, we can spirit in high places. Sa pangalan ni Jesus, inutusan namin kayo, nalisanin nyo mga lugar na yan, sa pangalan namin, Panginoong Jesus. In Jesus' name, Lord, patuloy, O Diyos, nagpapawala kami, Panginoon, ng divine protection mo sa mga lugar na yan, Panginoon, Lord, ng katagumpayan, Panginoon, sa mga lugar na yan, O Diyos, at tatayan ng gawain mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, at patuloy na kayo po, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng mga pinansyal na kakailangan ng Panginoon sa mga rentals, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, ngayon pa lang, salamat, Panginoon. Dalim namin, O God, ang lahat ng ito ay nandun na Panginoon nakatagumpayan, O Diyos. Salamat, Panginoon, at Panginoon, hayaan mo sa mga simbahan ito, Panginoon, na itatayo, Panginoon, ay patuloy na makapag-produce, Panginoon, yung mga future pastor, workers, elders, prayer warriors, givers, O God. Salamat po, Panginoon. Dali mo, O Diyos, ang mga panyapakla sa mga simbahan ito, Panginoon, itatayo, O Diyos, sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Sige po, Ama, sa pangalan namin, Panginoon Jesus, tiyatasin po namin si O Diyos ang mga prayer request, Panginoon, sa mga oras ito, O Diyos. Kayo po, O Diyos, ang nakakaalam, Panginoon, ng mga kahilingan ng bawat isa, Panginoon, na nanonood sa live nito, O Diyos. Patuloy ang mandalahan namin, O Diyos. Katagpuin mo, Panginoon, ang mga prayer request ng bawat isa, O Diyos. Lord, nangako ka, Panginoon, sa isa Panginoon, ano man ang namin sa Ama, di pagkakalog mo sa pangalan namin, Panginoon Jesus. At sinabi mo rin, Panginoon, sa isa Panginoon, ako kami pa yung mananalangin. Manalig po kami, na ito po natanggap na po namin. Kaya sa mga oras ito, salamat sa katugunan, sa kasagutan, Panginoon, na aming mga panalangin, O God. Salamat, Panginoon, dahil, Panginoon, hindi ka sinungaling, O Diyos, tapat ka, Panginoon, sa iyong mga pangako, O Diyos. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon. Binabalik po namin sa O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Langit ko'y makita ka, mapamasdan ang iyong mukha. Hawiin mo
inyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa gabi ito, Lord God, sa pagsama sa amin, Lord God, sa gabi ito, Panginoon. Patuloy, Lord God, na-appreciate po namin, Lord God, ang kabutihan mo, O Diyos. Panginoon, alam namin, Lord God, anuman ang mga naipanaan namin sa mga oras na, Panginoon, ay diniligman na, O Diyos. At ito po, Panginoon, ay sinasadya po namin ng banalag po ng Panginoon Jesus. Salamat po, Ama. Binabalik po namin siya, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. May po, God bless Okay po, God bless po sa bawat isa.